sa ibang Okay, politiko. sit down. Ayan. Yun nga po, sabi ni Nekra, magulo sila. Nung magkaiba Come here. sinabi ni Sino. Oh, yang bagong friend. Oh, ayun na yan. Come here. Sabi ni Batang Polos, problema ng grupo ni Perianes yun. Opo, yes, to the other people. Come here. Parang, dapat ba tumigil na ako sa mga ganito? Kasi, Dali. sabi ni Atko yan paano mo sasabi na our courts are not functioning? Kaya nga yung mga biktima ng drug war, Nabungi naman dahil ni. filed the case against PRD. Actually, yun nga pero ang tingin ko is that they did Pero syempre nadidismiss. In fact, may mga nagpo-file ng kaso laban dun sa mga pulis. Okay? But not in their capacity as state agents para umakyat kay PRD, pero as individuals. Explain ko yung difference. Ang mga pulis, ang mga uniformed personnel natin, military natin, are considered agents of the state. Sila po ay representante ng Estado, hindi lang ng gobyerno, pero ng Estado, for purposes of international law. Anong ibig sabihin nito? Kapag kasi yung mga actions nila, ang presumption is ito po ay actions ng Estado. Good Na boy. they're doing it Good on boy, behalf of Miss the Indy, no? state. Now, kung mayroon silang ginawa na hindi exactly Tuwa na. ayon sa Bakong mga karapot. prinsipyo, doktrina o batas ng Estado, kailangan mayroong maliwanag na polisiya o utos yung pinuno sa kanila na gawin ito. Kung itong mga acts na to, katulad ng kiniklaim nila, genocide, crimes against humanity, etc., kailangan para maging liable yung head of state, kailangan ginawa niya ng polisiya. At yung polisiya na yun ay dapat maliwanag. So, pero para sa ordinaryong mamamayan, pinipresume nila ang pulis ay gumagawa, yung action nila ay ayon sa ganong klaseng polisiya. Or dahil sila po ang representante ng Estado. Ang mga kinasok sa kanila ay bilang mga individual. Kasi criminal case, as they said, guilt is personal. Hindi nila maituro na may ibang taong responsable para sa kanila, sa kanilang mga aksyon. Yung aksyon nila, ang pinasok sa kanila, in accordance with their personal since it was made publicly, no. Since it was made against them as individuals, not as their ipapatunay ng prosecution na sila po ay nag-act in accordance with the lawful order or with a policy of the state. Guwang ka hindi. Sabi ni Ambi, is the retraction of Attorney Jude Sabio, does it have merit in the ICC? I think Matobato is not credible. Unfortunately, it is credible, but Attorney Jude Sabio only filed one case. But there are 4 cases, so existent pa yung 3. So JDEX, it was not a case against the PNP but against individual officers. Yan. Sabi ni Ma'am Sugarit, and now it's even better for FPRD's case, so now they should leave FPRD alone. And move on to Asang your own case about Asang gilog. Permanent Land Budget. Okay, Asang not yet, not yet. Asang gilog. Ginagamit nga kasi nila yung ICC every time na pupuntusan sila ni PRD. Now they can't do that anymore.
Unang-una halata na sila, di ba? Pangalawa, salungat na yung kanilang puso. Pwede naman ang tingin ko, alam nila yon. Punta sa inyo at sinasabing ICC is waiting, darling. The local courts haven't been given an opportunity to take cognizance of the case